Magandang tanghali mga bata. Magandang tanghali po, Guro. Kumusta kayo ngayong tanghali? Mabuti naman po. Mabuti naman kung ganun. Ako nga pala, si Jumer, ang inyong magiging guro sa tanghaling ito. May iliban ba ngayon? Wala po. At dahil dyan, ay bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Bilang paghahanda sa ating magiging talakayan o sa ating mga pangkatang gawain, ay magkakaroon muna tayo ng mga alituntunin na dapat inyong sundin para magkaroon tayo ng matiwasay na talakayan at maging sa ating mga pangkatang gawain. Ano ang inyong gagawin kung ang inyong guro ay nagsasalita dito sa harap? Glidin? Makinig po ng mabuti. Magaling. Makinig ng mabuti. At bakit kailangan nyo makinig ng mabuti? Ago? Para po maunawaan ang tinatalakay ng guro. Magaling. Para maunawaan. At kung gusto nyo sumagot, ano naman ang inyong gagawin? Lakay? Magaling. At bakit kailangan natin itaas ang ating mga kamay? RJ? Upang magkaintindihan tayo mga pumulo. Maraming salamat, RJ. At ang panghuli, kapag ang inyong guro ay magbibigay sa inyo ng mga pangkatang gawain, ang gagawin nila ay makilahok sa mga pangkatang gawain. Maaari ba natin yung gawing mga kasunduan o ating alituntunin? Oo. Maraming salamat. I hope na ang lahat ng ito ay inyong masunod mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng ating klase. Pero bago tayo magsisimula, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klaseng ito sa dalawang grupo. Magbilang mula kayo na? Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Lahat ng pangalawang grupo ay gumawa kayo ng linya. Ang una naman ay ito. Pangalawa. Meron ako dito mga buntong. Una ay basahin ang buntong. Pangalawa, sa ibaba ng buntong ay may mga numero na inilagay. Bawat numero ay may katumbas na mga letra. So makikita natin dito. Bawat numero ay may katumbas na letra. Hanapin ang katumbas na letra ng mga numero ito at buuin para makagawa ng isang salita. Pagkatapos ay bumalik kayo sa linya at ipikit ang lamesa bago sabihin ang sagot. Kung sino ang may maraming tamang sagot na grupo ay sila ang panalo. Naiintindihan niyo ba? Oo. Okay, simulan na natin kay Lakay at kay Masbod. Ito ang unang ito. At sino ang susunod? Christine at Gina. Basahin muna ang bugtong bago. Bangay! Ang unang natapos ay ang
di ba? Ang sagot ay tagpuan. At ang unang grupo ay siya ang nauna. At ang score natin ay 3-1 sa 1. At ang panalo ay ang unang grupo. Bigyan natin ang unang grupo na masigabong palakpakan. At siyempre, bigyan natin ang pangalawang grupo dahil ginawa din nila ang kanilang makakaya. Ano ang mga salita na inyong naku? Ago? Tagpuan. Sino pa? Gina? Tema? Nobilo? Auhan? Sino pa? Banghay. So lahat ng mga salitang iyon ay konektado sa ating magiging talakayan sa hapon ito. So base doon sa mga salita na inyong nabuo, sino sa inyo ang may ideya kung ano nga ba ang paksang tatalakayin natin sa hapon ito? Teacher, Masbod? Sa tingin ko guro ay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari o elemento ng May ideya ka? Sino pa? RJ? Sa tingin ko guro, pangunahing elemento ng kwento. Magaling! So ang paksang tatalakayin natin sa hapon ito ay tungkol sa mga pangunahing elemento ng kwento. Pero bago yan, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin na dapat nating makamit sa pagtatapos ng klase ito. Maaari bang basahin ito mga bata? Matutukoy ang kwento at ang mga elemento nito. Makakasadalan ng maikling kwento na nagpapakita ng pangunahing elemento nito. Mapapalagahan ang kahalagahan sa pag-unawa ng pangunahing elemento ng kwento. Maraming salamat! At yan ang ating mga layunin na dapat nating makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Pero bago yan, ay aaralin muna natin kung ano nga ba ang kwento. Okay, so ang kwento. Basahin ito kung ano ang kwento. Ay isang sinaysay sa paglalahad ng mga pangyayari, karanasan o mga katanapangin sinasalita upang may makita ang mga ideya, damdamin o hatasan sa buhay. Maraming salamat. Ang kwento pala, ito ay isang salaysay o paglalahad ng mga pangyayari, karanasan o ideya. So maaaring ang kwento ay isang makatotohanan o hindi. Gusto niyo ba makinig ng isang kwento mga bata? Opo! Sige, magkukwento ako sa inyo. Ang gagawin nila ay makinig na Mabuti! makinig na mabuti. So ang ating kwento ay pinamagatang Ang kwento ni Aling Rosa at Miguel. ano ang pamagat ng ating kwento? Ang kwento ni Aling Rosa at Miguel. Rusa at Miguel. sa maliit na nayon. Sa maliit na nayon ng San Isidro, malapit sa luntiang bundok, naninirahan si Aling Rosa. Sino ang naninirahan malapit sa bundok? Aling Rosa! Magaling si Aling Rosa. Isang matandang babae na kilala sa paggawa ng kanin. Saan kilala si Aling Rosa? Sa paggawa ng kanin. Sa paggawa ng isang araw, dumating ang isang bagyong sira-ulo. Umusad ang tubig baha at ang kanyang maliit na bahay ay halos malinod.
Ano kaya ang mararamdaman ni Aling Rosa dito? Malulungkot. Matakot? Tingnan natin. Maghanda. Magagalit. Nangamba si Aling Rosa, nangamba pala siya para sa kanyang mga kakanin na inihanda para sa darating na fiesta. Ngunit isang batang lalaki si Miguel ang nagligtas sa kanya at sa kanyang mga kakanin. Gamit ang maliit na bangka, inilipat ni Miguel ang kanyang kakanin sa isang ligtas na lugar. Matapos ang bagyo, nagpasalamat si Aling Rosa kay Miguel at ibinahagi niya ang kanyang mga kakanin sa mga tao sa baryo. At doon nagtatapos ang kwento ni Aling Rosa at ni Miguel. Naiintindihan niyo ba ang kwento ng ating binasa? Opo. May aral ba kayong nakukuha mula sa kwento? Opo. Sige nga, ano iyon? Ano ang aral na inyong nakukuha? RJ? Huwag tayo mag-alanganin na tumulong ng isang tao lalo na kung bagyo. Magaling! Dapat kapag may kalamidad, ay huwag tayong mag-alanganin na tulungan natin yung mga tao na nangangailangan sa atin ng tulong. At ngayon ay dumapo tayo sa ating pinaka-main na paksa na ating tatalakayin. Walang iba kundi ang mga pangunahing elemento ng ito. Una dito ay ang tema. Ano nga ba ang tema? Basahin niyo lang sabay-sabay. Ang tema ay maraming mensahe o ideya ng kwento. Magaling. So ang tema, ito ay isang mensahe o ideya na makukuha natin sa isang kwento. Kagaya nga ng sabi ni RJ kanina na ang mensahe na kanyang nakukuha sa kwento na ating binasa ay huwag mag-alanganin huwag mag-alanganin na tumulong kapag may kalamidad. So maaari ba, sino ba sa inyo ang gustong pumunta dito sa harap at hanapin ang ideya na makukuha natin sa kwento? Sige, Christine. At maaari mo ba itong ilagay dito? Basahin ko ano ang tema na nakukuha niyo sa kwento. Pagtutulungan sa gitna ng kalamidad. Maraming salamat. At ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang pangunahing elemento ng pinto. At ito ay ang tauhan. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang tauhan ang matao sa kwento. Magaling. So ang ang tauhan mga bata ay sila yung tao, maaaring hayop, bagay na nagbibigay buhay sa isang kwento. Sino ang gustong pumunta dito at teacher? Okay, Glendin? So base sa ating kwentong binasa, sino doon ang tauhan? Aling Rosa at Miguel. Magaling. So ang tauhan sa ating kwentong binasa ay sina Aling Rosa at Miguel. Sila ang tao na gumaganap o nagbibigay buhay sa isang kwento. At ang susunod naman ay ang tauhan. Basahin ng sabay-sabay. Ang lugar. Ang lugar. Ang lugar. At
isang kwento. So, sino ba sa inyo ang maaaring pupunta dito at hanapin ang isang tagpuan? Gabelo? San Isidro, base nga sa ating kwentong binasa, makikita natin doon kung saan nangyayari ang isang kwento at ito ay sa San Isidro. At ang panghuli naman ay ang Bangay. Maaari niyo bang basahin kung ano ang bangay? Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Maraming salamat. So ang banghay mga bata, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. So base sa ating kwento na binasa kanina, ano nga ba ang unang nangyari? Basbol? Isang araw, sa maliit na nayo ng San Isidro, malapit sa isang hindi ang gulo na nirahan si Ali Rosa, isang matandang babae na kilala sa kanyang paggawa ng mga masarap na kakanin. At ang susunod na nangyari, Jubilin? Isang araw, dumating ang isang bagyo, umusad ang tubig baha at ang kanyang maliit na bahay ay halos malunod. At ang susunod na nangyari, Juna? Namambas si Aling Rosa para sa kanyang mga kapatid na inihanda niya sa darating na feast. Teacher! At ang susunod, Ago? Tapos, Maaari mo ba itong basahin? Ngunit isang buwan din, isang batang lalaking si Miguel na nagliligtas sa kanya at sa kanyang mga kakanin. Gamit ang kanyang maliit na bangka, inilipat ni Miguel ang kakanin ni Aling Rosa sa isang itaas na lugar. At ang panghuli, maaari ka bang pumunta dito, Mark, at indikin ang panghuli yung nangyari? Tapos, ang bagyo, nagpasalamat si Aling Rosa kay Miguel at nahalin niya ang kanyang kakanin dun sa mga tao na apektuhan ng bagyo. Maraming salamat at bigyan niyo ang inyong sarili ng masigabong palakpak. At ngayon, maaari ba nating basahin ng sabay-sabay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari na nangyari sa kwento? Opo! Sa maliit na nayon sa San Isidro, malapit sa isang luntiang bundok na naninirahan si Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa kanyang paggawa ng masarap na kakanin. Isang araw, dumating ang isang bagyo. Umusad ang tubig baha at ang kanyang maliit na bahay ay halos
salamat mga bata. Ulit, ano nga ang tema na makukuha ninyo sa kwentong ito? Magtulungan sa gitna ng kalamyan. Sino ang mga tauhan? Alirosa at Miguel. At saan ito nangyari? Sa Estrado. Magaling. Wala na ba kayong mga katanungan mga bata? Wala na po. Naiintindihan niyo ba ito? Opo. Clarification, wala na ba kayo? Wala na po. Okay. Napakahalaga mga bata na malaman natin ang pangunahing elemento ng isang kwento. Dahil magagamit natin ito kung sakaling tayo ay gagawa ng ating sariling mga kwento. Naiintindihan niyo ba? Opo. Sigurado ba kayo? Opo. Sige nga, itatry natin kung naiintindihan niyo ba talaga. Ohan. Teacher, So ano nga ba ang tauhan? Good. teacher, ito yung mga hayop, bagay na siyang nagbibigay buhay sa isang kwento. Magaling! Bigyan natin si Masbod ng 5 palakpak. At ano naman ang tagpuan? Yes, RJ? Ang tagpuan ba pong guro ay ito ang Salamat. kung saan nangyari ang kwento. Magaling. So ang tagpuan ay saan nangyari ang kwento. Bigyan natin si RJ ng 3 palakpak. At ang panghuli mga bata, bakit mahalaga na malaman natin ang mga pangunahing elemento ng kwento? Yes, Christy? Ang mga elemento ng kwento ay mahalaga para mas maintindihan natin ng maayos, especially na yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Magaling. Sigurado ba kayo na wala na kayong katanungan? At dahil dyan ay pupunta naman tayo sa ating panghuling pangkatang gawain. So sa magkapayong grupo, dito yung una at dito yung pangalawa. Ang gagawin nyo lang ay magsadula kayo ng isang maikling kwento na kung saan makikita doon ang mga elemento nito. Ang tema, ang tauhan, ang tagpuan at ang banghay. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para sa isang preparasyon at 2 minuto para i-representa ito sa harap. Ang inyong oras ay magsisimulan. Okay, dapat ay ipamigay. Kaya ng... Tawag ko na tali sa tali. Galing mo sa Oh, pwede na yun dahil sa ako ang pinasay. Ang bata ang Ikaw, susunod. sa araw, wala. Sunod kami sa umuwi natin. Ikaw sa ang bata, ikaw ang bata. Wala si Magdala na ako. Wala siya, wala kita nung wala ka siya. Ang gusto kita natin. Ikaw bata, wala ka na. Handa na ba kayo? Opo. Kayo po po, handa na ba kayo? Opo. Okay. Ikaw. Wala. Agad 1. Ako lang nag-ako. Sige. Bigyan muna natin ng panahon para ipakita ng pangalawang grupo ang kanilang maikling kwento na kanilang sasadula. Bago yan, bigyan muna natin sila ng masigapong palakpak. Isang araw, may isang batang lalaki na nakatagpo ng isang pusporo. Dahil sa pagkakaroon ng bagay, nagkaroon siya ng siyahan at tinignan ito ng mabuti. Uy, napakaganda ng mga pusporo dito. Isang araw, nagpasya siyang subukan ang pusporo at napag-isipan niya, kung susubukan ko ito, magliliwanag ang paligid ko. At dahil hindi siya nag-ingat, lumiyab ang lahat ng pusporo at hindi na niya magamit pa. Ay, sayang!
napag-isipan niya na sana ay ginamit niya ito ng tama. Sana ay ginamit ko ito sa pag-amin. Yun lang po. Okay, maraming salamat, grupo. Bigyan natin ang grupo na masigabong palakpakan. Okay, grupo. May katanungan ako sa inyo. Ano ang tema na makukuha sa inyong pagsasula? May tema ba kayo na makukuha doon? Yes, RJ? Ang tema doon ko ay maging maingat at responsable sa paggamit ng kita natin sa ating paligid. At sino-sino naman ang mga tauhan? Jubilin? Isang bata at puro. At saan yun nangyari? Teacher, sa bahay sa abukan. Magaling. At ang susunod naman ay ang group 1. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Palakpak! Hindi ko kami magsisimula Goro kasi mahina yung palakpak. Lakasan natin! Lakasan! Isang araw, sa bayan ng Patagan, may isang kapitana. Isang matigas na kapitana, masungit na kapitana. Kahit nakangiti ng kanyang mga barangay tanod, galit na galit pa rin ito. At hinarap niya ito sa mga barangay tanod. Ang kanyang mukha na galit na galit. Isang araw, si Lumilo ay naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad. Nalimutan niya hindi niya pala napatay ang gasol na meron sila sa kanilang bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabog yung gasol. At sa hindi pa rin inaasahang pagkakataon, may anak silang naiwan sa kwarto. Pero walang anak. Tumakbo yung anak, pumasok sa kwarto. Yung anak. Pumasok yung anak sa kwarto. Sumigaw yung anak. Kasi nga, malaki na siya magsusunog. Sumigaw siya, sumigaw. Narinig ito ng isang barangay tanod. Pero bago pa yung narinig ng barangay tanod, may isang ratulan na kapitbahay. Naratulan na siya. Anong ingay na yun? Anong ingay na yun? Ano may? Sunog ba yan? Sunog yan ah. Barangay, bahay ni kapitan yan ah. May sumisigaw. May sumisigaw. Ano ba yun? Nasusunog din na sa lahat. At yun lamang ko. Sige. Ano ang tema na makukuha natin sa pagsasabi? Ang tema ng aming sa gawang magsasalula Guro ay ang pagtutulungan sa oras ng kalamidad o sunog. At sino-sino naman ang tauhan? Ang mga tauhan doon ay isang kapitana, barangay tanod, at yung biktima na bata. At saan yun nangyari? Sa bayan ng Patagan. Magaling. At ito naman, ay dumako naman tayo sa pag-grade ng inyong mga ginawa. Pero bago yan, bigyan muna natin ng masigabong palakpakan. Okay, at ito ang pamantayan. Kaayusan sa pag-arte, 50%, malinaw na detalye, 30%, at ang panghuli ay kooperasyon na may 20%. Sige, unahin natin ang group 2. Kaayusan sa pag-arte, 50%. Malinaw ba ang kanilang detalye? Napakaliinaw. 30%. Kooperasyon. Opo, Sir Opo. At sa kabuuan, sila ay nakakuha ng 100%. At sa unang grupo naman tayo dumapo. Kaayusan sa pag-arte, 50%. Malinaw ba? 30%. Kooperasyon. Nasobrahan sa kooperasyon, 30%. Sa kabuuan, sila ay nakakuha ng 100%. 100%. Oh, bigyan ninyo ang inyong sarili